Eto na ang nangyari. Mga vloggers na nahirapan ng Kongreso na inimbitahan, sinupwena, sokos order, binaliwala. Bigla pong dumating na rin sa Kongreso. Dahil kung hindi sila dumating, talaga sila ipapaaresto ng Kongreso dahil binabaliwala nila ang in-aid of legislation tungkol umano sa fake news na galawan. At dito ho sa nangyaring ito, dalawa yung nakita kong sumablay talaga. Yung isa nga naiyak pa eh. Ha? Akala mo natin magagaling itong mga ito na identify na yung isa nga nagpapakilala pang siya daw hindi pro Marcos, hindi pro Duterte, pero nung magkabukuhan na sa kanilang mga isinulat, ay pro Duterte ang dating. Itong si Crisette Cho, Manila Bulletin pa ito ha. Naku, baka tanggal ito ng Manila Bulletin. Ay sablay na sablay eh. Ito po yung nagsulat daw na marami raw pong nag-resign ng mga pulis dahil sa pagkakahuli kay Duterte. Fake news, hindi naman totoo. At nakuha lang daw niya sa news. Ibig sabihin, kung ano yung news na bababasa nila, ginagawa nila at ibinabalita nila. Ginagawa nilang content, ay hindi naman totoo. Ito naman si MJ Reyes, parehong babae po ito. Ba, ang sabi niya ano ba yung sinabi niya? Tungkol ho, fake daw po yung mga biktima ng extrajudicial killing. Nagkamali talaga ng pagsusulat. Yung Kongreso, ang siya nakatanggap ng maraming complainant at reklamo, pumila nga doon sa Quadcom ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing nung nakaraang gobyerno. Tapos sinabi nitong si MJ Reyes na ito na vlogger na fake daw. Hindi inilalabas ng mga magulang ng mga picture ng mga di umano'y patay, hindi naman pala patay. Fake news na naman kasi hindi pumayag ang Kongreso. Dahil totoong merong mga biktima, merong extrajudicial killing. Kaya nga, crime against humanity ang kinakaharap ni Duterte sa ICC. So nakabukuhan, ito pakinggan po ninyo itong tanong. Hanggang sa naiyak na eh. Sa pagtatanong po ni Congressman Abante, Chairman ng Committee on Human Rights, at kasama sa TRADCOM na nagsagawa ng investigasyon tungkol sa fake news. Yung TRADCOM tatlo yan, Committee on Public Information, Committee on Public Information Technology, at saka yung Committee on Public Order and Safety. Huling-huli hanggang sa umamin na itong mga ito. Nagsorry na nga. Nako, hindi pinanindigan ng ginawa kasi fake talaga. I don't need you to explain, Mr. Chair. Yes, sir. Thank you. You admitted you're wrong, and that's it. Yes, sir. Thank All you. right? Now, I'd like to Ito ask si General Torre Crisette, here. si Crisette You Cho. answered a moment ago, General Torre, that when you speak of a mass resignation, there's none. There's none. Will you please explain further so that Ms. Crisette Chu will be able to understand that is not what the masses feel? Well, there's really nobody on record who filed their resignation, sir, just because of the Duterte arrest, sir. Ayan, There's wala, none on record right now, sir. wala daw. Nakuloko Do na. you believe that, Ms. Crisette? Do you believe the statement of General Torre? Yes, sir, because he has the insider information. I believe him, sir. Would you now please write something about that? Even if you do not apologize, would you now please write Yes, something sir, about if you that wish, you sir. believe? Now, just a moment. That you believe that with the statement of General Torre. Would you please write that? Yes, sir, I will write, sir, that according to the PNP, there were no mass resignations due to the Duterte arrest. Grabe kayo. Thank you, And sir. therefore, you were wrong. Yes or no? Yes, sir. Okay, thank you very much for admitting that again. All right, now, I would like to understand what you wrote also here, December 28, 2024. I have the copy here, and the picture, I was actually asking my colleagues here. Pakinggan natin ito. Nakabukuhan, nakakahiya itong mga vlogger na ito. The picture, and I was told that this is the daughter of the former president. Now you said, yung anak ka ng presidente, kapatid ka ng VP, mayor at congressman, pero kailangan mo magbenta ng deodorant sa TikTok.
with matching actual application of deodorant sa kilikili mo because sayang ang pera para may pambili ka ng luho. Samantalang ang anak ng mga congressman lang Ayan na. kung sino-sino nag-aaral abroad sa Europe at Switzerland at walang alam sa buhay, akala hardworking lang ang kanilang mga magulang. I would like to understand this. I would like to understand what you feel about this. Now you tell us right here in this committee, Yari, no? anong ibig sabihin nitong impression na ito? Mr. Chair, respectfully, I would like to say that there are many congressmen Naku. whose children Name live names. lives that are far beyond what their son and other parents have. Well, Mr. Chair, to inform Ms. Crisette that I have 3 children and they never went to Switzerland to study. Yes, sir. Not Okay. you. It's not you, sir. All right, not me. Yes, so sir, not therefore, you. who are you referring to? Sir, I would You give us names. Who are you referring to? Ayan na. You made a statement that there are a lot of congressmen. Therefore, you tell us now, who are you referring to? Sir, Mr. Chair, respectfully, my counsel does not want me to mention. Your counsel is wrong. You made a statement, samantalang ang anak ng mga congressman. You made that statement. Maraming congressman. So I'm asking you right now, sino-sinong congressman yun na may mga anak na nag-aral sa Europe at Switzerland na walang alam sa buhay? Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang impression mo, di ba? Alright, you tell us now. Because that is not only an impression, Mr. Chair. She is telling us Grabe, something that grabe. she Ipit na believed to be ipit. true. Your Honor, as counsel for Sumingit. resource Mr. Chair, Sumingit na yung abogado. does the council have the right to speak in this committee? The council should wait. Ayan na. Lang alam sa buhay. Ayan o. That is not only writing what you feel. It is writing what you know. That's your conclusion. Therefore, I would like to find out sino ang tinutukoy mong congressman dito. Ipangalan mo na. Oh, palagay ko walang congressman matatakot dito. Meron bang mali, Mr. Chair? Is there anything wrong with any congressman who can afford to let his children study in Europe and Switzerland? Is there anything wrong with that, Mr. Chair? Let me ask you, yes or no, is there anything wrong with that? Ms. Crisette, kindly answer the question. Yari, ipit na ipit po yung Mr. vlogger. Chair, Mr. Chair, I be allowed. Would you allow the council? I will allow council to speak first after she answers. After she answers. Okay, Your Ms. Honor, Crisette. Ayan o. So, ayan o. Putulin muna natin o. Ang issue ito. Thank you ha. Ano ha? Isa yan sa mga nakuha ng ABS-CBN. Nakatutok din tayo doon sa coverage na yan. Naku. Kakahiya naman itong mga ito. Ano ba yan? Dalawang issue. Yung isa pa ako nagpakita yung kay Miss Reyes naman. MJ Reyes. Itong si Crisette Cho. Ano ha? Taga Manila Bulletin pa ito. Journalist daw. Tapos vlogger. Ayan o. Nagsulat na marami raw nag-resign na PNP. Dahil sa pagkakahuli kay Duterte, fake news. Dahil sinabi ni General Torre, wala namang nag-resign. Pangalawa, marami raw mga congressman nagpapaaral sa abroad, ganito. Pinapangahinabon, pangalanan, hindi pa rin mapangalanan. So, kung di ako kakamali, 2 o 3 istorya ang ginawa nitong journalist na ito na si Miss Jo. Lahat palpak. Fake talaga. Kaya nag-public apology siya. Naiyak na siya dyan. Naipit na siya. Umiyak na siya. Kasama po ito doon sa 40 o 37 vloggers na hirap na imbitahan ng Kongreso. Pero dumating last minute. Ayan nga po. Yung hearing na yan. Kahapon. Ayun.
Yung inaman, si MJ, matindi rin yung MJ Reyes. Sabi niya, may pangalan siya, pinapangalagaan ng pamilya. Ayun pala, fake news din. Nagsabi naman niya, tulad ng sinabi ko kanina, na fake daw po yung mga biktima ng extrajudicial killing. Hindi papayag ang chairman ng Committee on Human Rights dyan. Dahil nagpunta sa kanila yung mga complainant, nag-iiyakan niya, tsaka talagang maraming biktima. Sasabihin niya fake. Nagsorry din siya. So dalawa ho yung talagang napahiya dyan. Kasama yan doon sa pinagdududahan or kasama yan sa sinasabing mga vlogger ng mga Duterte o vlogger ng pro Duterte. Kaya kayo, pambihira naman. Aral-aral pag may time. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman ho sa pagayabang. Ang pagbablog, pinag-aaralan ito at iniisip, inaaral ang mga sinasabi. At kaya mong panindigan anumang investigasyon kapag inimbestigahan ka doon sa sinasabi mo. Ito, investigation lang, umamin kayo, palpak, nagsorry kayo. So, ibig sabihin, yung mga vlog nyo, mga topic nyo, content nyo, mga fake yan. Kung hindi man lahat, marami dyan, pagdududahan na. Sino pang maniniwala sa mga vlogger na ito? Kung hindi nila kayang panindigan ang kanilang mga ginagawa. Dahil wala naman palang dokumento sila. Wala silang pagpapatunay. Naloko na. Yan pala ang dahilan kung bakit ang hirap nilang imbitahan. Nagkasabit-sabit na sila. Ito nga yung tingin ko dyan, opinion ko lang ito. Kaya nga sila napilitan ng lumabas kasi aarestuhin na sila eh. Kasi kung hindi sila dumating sa huling hearing na yan o sa hearing na yan, contempt na sila, papahulin na. O dumating silang bigla, although kulang pa. Ano yan eh, kung di ang 37, naging 18, ayan dumating yata, 8 lang eh. So meron pang hindi. Huwag kasi kayong after views lang, after followers lang, after money lang. Dapat merong accountability. Dapat po alam ninyo ang inyong sinusulat at sinasabi. Para kahit anong mangyari, kaya niyong panindigan. Kaso hindi niyo pinanindigan eh. Inamin yung mali. Dahil talagang hindi kayo naipit na kayo. Nagsorry na kayo. Di sablay. Sira-sira ang inyong kredibilidad pagkatao dyan. Paano ngayon yan? Itong isa, taga Manila Bulletin pa. Malamang tanggalin pa ng bulletin yan. Napakalaking pahayagan ng Manila Bulletin. Yung palang kanilang kasamahan, nagpe-fake news. Malaking damage yan. Delikado yan. So maging maingat po. Yan ang aking panawagan. Maraming vlogger, talagang yung iba, after views, after subscriber, gusto lang na mag-content kahit na sablay. Kung para saan yan, ewan ko. Mayroong accountability. Lagi ko naman sinasabi. Ignorance of the law excuses no one. Okay? No one is above the law. Ayan. Hindi naman po ako nagkulang. Ang dami ko na sinabi yan. Paulit-ulit ko na sinabi yan. Ayaw nyo maniwala. Ayan. Paano ngayon? Iiyak-iyak kayo. Please like and share ang video.